So, ayun sir, good evening. I'm Joshua R. B. Hernandez Palon from Base IT Block H. So, I'm here to demonstrate my Cisco Packet Tracer peer-to-peer. I think last activity na po namin to sa inyo sir. So, let's begin. So, first thing we can do is open natin yung Cisco Packet Tracer. So, dito na tayo guys. So, maglagay na tayo dito guys. First thing, maglagay kayo dito ng router. Ang gagamitin nating router, maraming types of router. So, ang gagamitin natin is yung wireless device. So, maraming type ng wireless device. Pero ang gagamitin nandito ay yung WRT300N. So, lagyan natin siya sa gitna. Yan. So, common devices na ginagamit natin sa bahay. So, we have laptops, phones, and PC. So, yun yung ilalagay natin dito. So, we have the laptop. We have the PC. And, ito pala guys, tatlo ang phones na nandito sa Cisco Packet Tracer. So, nandito yung IP phone, the phone, and the smartphone. So, isi-select natin is yung smartphone. So, ayan. So, kompleto na siya guys. So, ang gagawin na natin is, aayusin na natin yung itsura nila. Pagandahin natin yung device. Customize natin. So, click nyo yung device na iso-customize nyo. And customize icon local view. So, mag-download kayo guys ng kung anong gusto nyo ipalit. So, ako naka-download na ako dito. So, yun yung router na napili ko. So, yun. Kung makikita nyo guys. Okay na siya. Napalitan. Then, sa smartphone, ganun din yung gagawin natin guys. Browse, downloads, and then sa phone. Yan. So, nakita nyo, napalitan. Customize natin ulit. Same procedure guys sa lahat ng devices na gusto nyo palitan ng itsura. Ayan. Then, ayan. So, yun. Successful natin na ilagay lahat. Successful guys. So, next is connectivity. So, saan tayo kukuha ng connectivity? Gagamit tayo ng extra knowledge guys. So, kung gagamit tayo ng tatlong devices through wireless router, gamitin natin is fast through. So, kailangan natin ng fast through. Hanapin natin tong copper straight through. Straight through pala, sorry. So, connect natin dito sa PC. As Ethernet 1. So, connected na siya guys. So, makikita nyo connected na. So, siya lang yung gagamitan natin ng ganyan. Kasi, gagamit tayo ng wireless internet dito sa may laptop. So, ayan. So, pindutin natin tong laptop para may connect. Laptop. And, ayan yung power button. Madali lang yan guys. So, dito guys, sa physical view niya, zoom in natin. So, sa physical view niyan, makikita natin guys, functional to guys. Functional tong power on and fast ethernet socket or eto, BT laptop in 1 CEE. So, first thing natin na gagawin is let's close the laptop. Patayin natin yung laptop. So, pag nawala na yung green, is patay na po yung laptop. So, itadrag natin to guys. Drag natin to dito. Then, gagamitin natin yung wire na ginamit natin. Yan ang ilalagay natin dyan. So, makikita nyo guys. Tayin natin. So, tayin natin. So, nakita nyo guys. So, it means dalawa connected na siya. So, may nakalimutan tayo guys. I-turn on. So, yun. So, nakita nyo guys. So, easy as that guys. Nakita natin na connected na silang lahat. Then, sa smartphone, configuration, and then sa wireless 0, siguro din naka-on yung mga port guys. So, ayan yung same procedure guys. Ayan guys, so sa DHCP static.
Yan, automatic na yan guys. Sa local address, same. And then make sure na connected yan guys. Then, let's see kung ano ang magiging result guys. Static guys. So, ayan yung nilagay ko. So, 192.168.0.1. So, ayan yung parang IPv4 niya guys. So, wireless. Ayan. So, gawin natin static to guys. Sa una kasi, naka-DHCP lang siya. So, click static. And then, ilagay natin tong IPv4 address natin. So, 192.168.0.101. So, automatic na po yung subnet mask. That's it. So, sa WRT300N, so, check natin. Ayan. Same po tayo palagi ng IPv4 address na ilalagay dito. Which is the 0.1. Depends on you. So, yan. So, yan. Ganun din guys. Default gateway. Yun din. Same din po. So, fast through internet. So, IPv4 address. So, iba na kasi ito guys. So, naka-on, auto. So, IPv4 address 102. 102 yung nakalagay dyan. Sa laptop is, which is the configuration. And then the wireless 0. So, ayun guys. Kumbaga, yung isa is 102. So, ito naman is 103. Okay? Iba't ibang devices kasi guys. Maglalagay tayo ng 101, 102, then 103. Lagi nating aayusin yan mano-mano. Kasi before you start, naka-DHCP yan sila guys. So, on nyo sa static, then manually put the IP address. Iba-iba guys. Sa dito, ito po ay 103. And then dito is the 102 and then this 101. So, let's start the simulation of our peer-to-peer devices. So, makikita natin guys. Bilisan na lang natin. So, ayan guys. So, makikita nyo guys. In progress sila guys. In progress po sila guys. So, ayan. So, para makita natin kung successful nga yung transfer nila sa isa't isa is makikita natin dito if tinapos natin. So, nakita naman natin kung paano sila mag-send isa't isa. So, let's close and in real time. So, makikita nyo guys, successful. So, ayun yung aking demonstration sa Cisco Packet Tracer. So, I'm Joshua Bernales pa lang na. Thank you for watching my video of tutorial how to use Cisco Packet Tracer in peer-to-peer. So, God bless.